Hello children! Meron muli tayong aralin para sa araw na ito, Agham 3, Aralin 7.3, Pagprotekta at Pangangalaga sa Kalikasan, Module 7. Baliktanaw, panuto, suring mabuti ang mga larawan, lagyan ng X ang larawan na nagpapakita ng suliranin o problema. Usok na nagmumula sa mga pabrika, pagtatanim ng halaman, pagtapon ng mga sigarilyo, yan, wastong pagtatapon ng mga basura at pagdidilig ng halaman. So, alin dyan ang ating lalagyan ng X o i-cross out? Okay, tama. So, yung mga usok na nagmumula sa pabrika at ang maling pagtatapon. Maikling pagpapakilala ng aralin. Ang mga Pilipino ay sinasabing napakapalad sapagkat ang ating bansa ay nabiyayaan ng mayamang kapaligiran at maraming likas na yaman. Ang ating bansa ay pang-apat sa buong mundo sa dami ng uri ng ibon at pang-5 naman sa dami ng uri ng mga mammals. Ang Pilipinas din ay pang-5 sa dami ng uri ng mga halaman at pang-8 naman tayo sa dami ng Dahil dito, dapat nating ipagmalaki ang ganitong likas na biyaya sa atin ng poong may kapal. Subalit, nakakalungkot isipin na may ilan pa rin sa ating mga kababayan na nag-aabuso ng ating kapaligiran at mga likas na yaman. Nakakalungkot isipin na ang Pilipinas din ay isa sa tinatawag na hottest hotspots sa malaganap na pag-abuso sa ating kalikasan. Meron sa ating bansa ang tinatawag na threatened o endangered species o mga nanganganib na uri ng mga hayop na maaaring mawala. Ito ay isa lamang sa pinangangambahang kalagayan ng ating kapaligiran at maaari pa itong lumala kung patuloy ang pagsira ng ilan sa atin sa ating kapaligiran at pagkikibit-balikat ng karamihan. Para sa inyong gawain, mga kagamitan na ihahanda, isang baso ng malinis na tubig, isang kutsarita ng toyo, suka o kaya patis. Tapos, paano gagawin? Mga pamamaraan. Number 1, buhusan ng isang baso ng malinis na tubig. Ikalawa, lagyan ng tubig ng toyo, suka at patis. Tingnan nyo kung ano ang mangyayari sa tubig. Ito ba ay mananatiling malinis at maaari mo pa ba siyang inumin? Maaari pa bang inumin ang tubig na ito? Bakit oo? O bakit hindi? Isulat ang sagot sa inyong Tandaan, ang kapaligiran o paligid ay ang lahat ng panlabas na mga puwersa, mga kaganapan at mga bagay na gumagalaw sa ibabaw ng isang bagay ng lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanya, kasama na ang mga bahay, mga gusali, mga tao, mga lupa, temperatura, tubig, liwanag, at iba pang mga buhay at walang buhay. Ang mga bagay na may buhay ay hindi lamang umiiral sa kanilang kapaligiran. May madalas na interaction ang mga ito sa kanilang kapaligiran. Nagbabago ang mga organismo bilang pagtugon sa mga kalagayan o kondisyon na nasa kanilang kapaligiran. At binubuo ang kapaligiran ng mga interaction sa pagitan ng mga nilalang na nasa loob nito. Ang salitang kapaligiran ay ginagamit upang mapag-usapan ang maraming mga bagay. Ang mga tao nasa iba't ibang mga larangan ng kaalaman, katulad ng kasaysayan, heograpiya, o biyolohiya, ay ginagamit ang salita sa iba't para sa pangwakas na pagsusulit. Panuto, basahing mabuti ang sumusunod na gawain para sa kalikasan. Isulat kung ang mga gawaing ito ay tama o mali. Una, nakilahok si Jose sa clean-up drive upang maibalik ang dating ganda ng Ilog Pasig. Tama.
Nakita ni Ana si Carlo na nagtapon ng basura sa kanal. Kaya tinawag niya ito at sinabihang masama ang kanyang ginagawa. Tama. Pangatlo, panahon na naman ng tag-ulan. Kaya nakiisa ang tatay ko sa paglilinis ng mga kanal upang maiwasan ang pagbaha. Tama. Ikaapat, masayang naglalaro ang magkapatid sa tabi ng sapa. Nakita nilang may nagkalat na plastik na bote dito. Kaya pinulot nila ito at itinapon sa tamang tapunan. Tama. Habang naliligo sa tabing dagat, ay kumakain naman si Jose ng kanyang paboritong pagkain. Tapos, iniwan lamang niya ang kanyang kalat sa tabing dagat. Para sa Aralin 7.4, pagprotekta at panuto, tingnan mabuti ang mga larawan. Ano kaya ang kahulugan nito? Ayusin ang mga letra upang malaman ang sagot. So, may mga titik E, R, C, C, Y, E, L. At ano ang inyong mabubuong salita? Tama, recycle. R-E-C-Y-C-L-E. Maikling pagpapakilala ng aralin. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa pagdating sa likas na yaman. Ang ating kalikasan ay hitik sa yaman sa ating lamang makikita. Ngunit, dahil sa kawalan ng disiplina ng karamihan ay unti-unti itong nawawala. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Karamihan sa mga Pilipino ay nakikiisa sa pangangalaga sa ating kalikasan. Isa sa pamamaraan ng mga Pilipino ay ang pagre-recycle o paggamit muli sa mga bagay na patapon na. Ang pagre-recycle ay isang mabuting pamamaraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Kaya dapat nating tandaan ang tinatawag na 3 R's o ang reuse, reduce, at recycle. Ulitin ko, ang 3 R's ay reuse, reduce. Para sa gawain dalawa, kayo ay gagawa ng pencil holder. Anong mga kagamitan? Lata, gunting, art paper, colored paper, pandikit, stickers o pangdisenyo. Paano gagawin? Pamamaraan, magpatulong sa nanay o sa magulang o sa nakatatanda. Una, linising mabuti ang lata. Ikalawa, balutan ng lata ng colored paper. At ikatlo, lagyan o dikitan pa ng iba pang disenyo na nais ninyo. Yan, kagaya niyang pencil holder ko. Anong inilagay ko? Nilagyan ko ng emoji and then teacher, Tisha. Siyempre, tandaan, upang mapangalagaan ang ating kapaligiran ay maaari tayong mag-recycle. Ang pag-recycle ay ang paggamit muli sa mga bagay na patapon na upang makabuo na. Para sa pangwakas na pagsusulit, panuto, lagyan ng check ang mga bagay na maaari pang gamitin. At para sa mga bagay na hindi naman kailangang gamitin, X. Ayan, lumang baterya, newspaper, lumang damit, plastic bag, at paper bag. So, alin ang lalagyan ng check? Okay, X para sa lumang baterya. Check para sa dyaryo. Check para sa lumang damit. Check pa rin para sa mga plastic at para sa paper bag na maaari mo pang gamitin pang regalo. Aralin 7.5, pagprotekta. May iba't ibang pamamaraan upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ang halimbawa ng pangangalagang ito ay ang paggamit ng eco bag o reusable bags, pag-recycle, paggamit ng reusable na kagamitan, paghiwa-hiwalay ng mga nabubulok at hindi nabubulok na basura, pagtitipid sa kuryente, pagtitipid sa tubig, at pagtitipid sa paggamit ng mga likas na yaman.
Para sa gawain muli ninyo, panuto, bilugan ang larawang nagpapakita ng pangangalaga ng kapaligiran. Ayan, panghuhuli sa pamamagitan ng paggamit ng mga malalaking butas ng lambat. Pagsipa sa mga punong kahoy. Paggamit ng dinamita sa panghuhuli ng isda. Pag-aalaga ng halaman. At pagpulot ng mga basurang nakakalat sa paligid. Okay, yon. So, ang bibilugan natin ay paggamit ng malaking butas ng lambat, pagtatanim ng halaman o pag-aalaga ng mga ito, at ganun din sa pagpulot ng mga. Tandaan, responsibilidad ng bawat isa sa ating mga Pilipino ang pangalagaan ng ating kapaligiran. Alagaan natin at protektahan ang kalikasan para sa ating Ano ang tatlong R's? Reduce, reuse, at recycle. Tandaan nyo yan mga bata ha. Ang ibig sabihin ng tatlong R's ay reduce, reuse, at recycle. Okay, at dyan nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat. Paalam na sa inyo mga bata.